Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol kay Ginoong Changping Zhao. Siya na po ang ex-Binance CEO. Yan, sinabi pong ex-Binance CEO sapagkat nag-resign na po siya sa pagiging CEO ni Binance. Kaya yan, ex-Binance na CEO na po siya ngayon. At maliban po dito ay nakaharap po siya sa 10 taon na pagkakakulong. Pwede po siyang makulong ng 10 taon. Pero meron po tayong isang balita kanina na mukhang siguro baka yung judge ay gagawin na lamang itong parang isang penalty. Kasi sisingilin na lamang nila si Ginoong CZ ng malaking fine or penalty sa kanyang ginawang kasalanan dito. Yung kasalanan po niya ay isa pong violation sa laws. Yung financial law. Yung batas batas na may kaugnayan sa financial sa bansang US. Yan po yung kanyang linabag. Pero ito po yung aalamin natin, yung kanyang kinakaharap na kaso na kung saan ay maaari po siyang makulong ng 10 taon. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan. Yung nagaganap po kasi ngayon na pangyayari dito kay Binance ay meron itong malaking impact sa buong crypto market. Kasi si Binance, isa po siyang crypto exchange, ay hindi po ito basta-basta na crypto exchange lamang. Siya po ang pinaka-leader. Parang siya yung nangunguna at pinakamalaking crypto exchange sa buong mundo. Kaya pag may nangyayari po sa kanya ay meron po talaga siyang impact or nagkakaroon ito ng impact sa buong crypto markets. At lalong-lalo na ngayon na may maging yung CEO ni Binance ay nakakaranas ng hindi po maganda. Kung saan ay kung makukulong siya ay hindi na po natin alam kung ano ang mangyayari kay Binance. Maski may bagong na-assign na CEO dito kay Binance ay hindi po natin alam kung meron nga siyang kakayahan na patakbuhin ang Binance nagaya ng ginagawa ni Ginoong Changping Zhao. The former Binance CEO is facing a potential 10-year prison sentence for violating the Bank Secrecy Act. Yan po yung kanyang violate. Diyan po siya nagkaroon ng kasalanan. Linabag daw po niya yung Bank Secrecy Act. Dahil po diyan ay sa kanyang paglabag ay kinakaharap po niya ang posibleng 10 taon na pagkakakulong. Kawawa naman po siya. Magiging katulad na lamang siya ng nasa larawan na ito. Nasa likod ng kulungan. Pero sa tingin ko ay hindi naman po yan papayag. Hindi po siya papayag. Gagamitin niya lahat ng kanyang pera para hindi siya maipasok sa ganitong kulungan. According to former SEC official John Reed Stark, Changping Zhao or ZZ, the former CEO of Binance, is now facing a potential prison sentence of up to 10 years. 10 years. Kung makukulong si Ginoong Changping Zhao ng 10 years ay kawawa naman po siya. Tatanda lamang siya ng 10 taon na parang wala siyang nagawa or wala siyang yan po talaga ang mangyayari sa mga taong nasa loob ng mga kulungan. As reported by You Today, the US Department of Justice DOJ has charged and received a guilty plea from ZZ for violating the Bank Secrecy Act. The exchange also agreed to pay a massive $4.3 billion fine after being slapped with a damning charges. Umabot po yung kanilang
fine, yung kanilang penalty ng $4.3 billion. Ayan, napakalaki po niyan na halaga. The DOJ's growing frustration. Ayan, mas lalo daw na frustrate yung Department of Justice. In a recent DOJ court filing, it was disclosed that the prosecution might argue for the maximum 10-year term. Ayan. Siyempre, aangal yung prosecution ng yan sa parusa na maximum of 10 years na pagkakakulong. This is despite the fact that legal experts initially anticipated a 12 to 8 month sentence for ZZ. Yan, yung mga legal expert ay yung kanilang base sa kanilang mga anticipation ay umaabot lamang dapat sa 12 to 18 months yung jail imprisonment na sentence kay CJ. Pero ang tindi po ng linabas ng DOJ, yan, kung saan ay maximum of 10 years yung kanyang pagkakakulong. The DOJ expressed clear frustration after Magistrate Judge Brian Tusida allowed CJ to travel to and live in the UAE until his sentencing. Yan daw po, dyan daw po nagkaroon ng frustration ang Department of Justice. Yan, kay ZZ. Kasi yung magistrate na si Judge Brian Tusida ay pinayagan daw po niya si ZZ na mag-travel. Yan, or pumunta sa bansang UAE hanggang sa pagsapit ng kanyang sentencing. Yan, dito kasi sa bansang UAE ay nandito po kasi yung kanyang family or yung kanyang pamilya. Dito po nakatira yung kanyang sariling pamilya. Kaya diyan po siya nag-travel at gusto niyang manatili rito hanggang sa pagsapit ng kanyang sentencing. Yan, the decision is contentious given CZ's billionaire status, guilty plea in residence in the country that does not extradite to the US. Kaya yan, yung naging desisyon daw na ito. Kaya parang ikinabahala ng DOJ kasi ang bansang UAE ay ayan, hindi po kasi sakop yan ng bansang US. Yan, kaya kumbaga pinili ni Ginoong ZZ na manirahan dyan sa bansang UAE ay wala na po silang habol. Hindi na po nila kayang habulin si ZZ kung ayaw na talagang bumalik sa bansang US. Kaya ayan, kung pag nangyari yan ay hindi na nila masisingil pa ng mga karagdagang penalty or mga fine si ZZ. Kaya yan po ang nagdulot ng frustration yan dito sa DOJ. Ayan, sayang. Kaya ayaw nilang payagan. Ayan. Siguro parang sinasabi ni DOJ na sayang, huwag niyong payagan na umalis si ZZ. Kasi kung pag umalis yan dito sa bansang US ay masasayang yung sisingilin natin na penalty sa kanya kung hindi na siya bumalik. Kaya ayan, parang ganyan po yung kanilang ganyan po siguro yung kanilang habol kay ZZ. All eyes are on the upcoming decision regarding CZ's travel permissions. Judge Richard A. Jones is expected to review Magistrate Judge Tusida's bail order soon, with significant implications for ZZ's ability to leave the US before sentencing. Kaya yan. Ngayon ay inaabangan daw po yung magiging desisyon sa travel permission, yung permission ni ZZ kung papayagan nga ba siyang mag-travel papunta sa bansang UAE. Ayan. Pero meron ngang isang balita kanina na sabi po ay kung gusto talagang tumakas ni ZZ, kasi alam naman po niya na talagang meron siyang linabag na batas, yung Bank Secrecy Act na yan, ay syempre ay tumakas na sana siya noon. Yan po yung sabi ng legal team ni Ginoong ZZ. Dapat ay tumakas na siya noon at hindi na siya nagtagal pa dito sa bansang US. Pero ang kanyang ginawa ay hinarap niya yung kaso na ito. Humarap siya sa kaso maski alam niya na ganito yung mangyayari. Kaya ang sabi rito ay dapat payagan siya na mag-travel papunta sa kanyang mga pamilya, lalong-lalo na at yan na papalapit ang Pasko.
Ayan, sabi rito ay yung future plan naman, yung plano ni Ginoong ZZ sa hinaharap. In his recent post, ZZ says that he plans to take a break by turning off his phone and stepping away from the relentless pace of his work. Kaya yan yung kanyang plano. Hindi na raw niya gagamitin ang kanyang cellphone. Ayan, at balak niya na medyo lumayo-layo sa kanyang trabaho. Kaya ibig sabihin ay gusto niya munang mag-relax, magbakasyon. Kasi siguro ayan, punong-puno na siya ng stress. Ayan, at saka yung problema na kinakaharap niya. Ayan, ito na ay parang naipon na at ayan, kailangan niya talagang mag-relax. Following this period of rest, he intends to engage in passive investing, focusing on becoming a minority token shareholders in startups, particularly in sectors like blockchain, Web3, DeFi, AI, and biotech. Kaya yan, pagtapos daw po niyang magpahinga, yan, magkaroon ng pahinga, ay papasok daw siya sa passive investing. Pagkatapos niyan ay maliban po rito ay yan, mag-i-invest daw siya sa mga token at saka shareholders, ayan, shareholders, lalong-lalo na yung mga nag-uumpisa pa lamang. Kaya maganda po yan para yan, magiging magandang tulong po yan sa mga nag-uumpisa pa lamang na mga tokens. Kaya ayan, lalong-lalo na sa mga ayan, sector ng blockchain, ayan, Web3, DeFi, AI at saka biotech. Kaya maganda po siyang sundan. Siguro kung pag ayan, lalabas siya, lalong-lalo na siguro kung pag ina-announce niya sa kanyang X account yung mga pinapasok niyang mga token, ay maganda po sigurong sundan yung kung saan siya nag-i-invest. Kaya yan, maganda po yan, asahan po natin yan. Pero bago po niya gawin ito ay magpapahinga daw po muna siya. ZZ is especially excited about having more time to explore DeFi. He doesn't envision himself leading a startup as a CEO again. Ayan. Sabi niya rito ay mas interesado daw po siya sa pag-explore ng mga DeFi. At maliban po dyan ay ang tingin niya sa kanyang sarili ay wala po siyang balak na maging CEO ulit. Yan, ibig sabihin ay wala po siyang balak na magpatayo ulit ng isa pang platform. Yan, siguro ay mananatiling isa na lamang siyang investor siguro. Investor. At syempre, baka advisor na rin. Yan, kung saan ay advisor or consultant. Yan na lamang po siguro yung magiging yung mangyayari sa kanya. Siguro magiging katulad na lamang siya ni sino ba yung author ng Rich Dad Poor Dad, si Robert Kiyosaki. Siguro magiging ganyan na lamang siya, magiging advisor. Ayan, maliban sa advisor ay isa na lamang po siyang investor. Ayan. At syempre, shareholder na rin. Shareholder. Kasi isa po siya. Shareholder po siya ng Binance. Kasi ayan, siya naman po ang talagang nagpatayo kay Binance. It remains to be seen whether or not ZZ will be able to fulfill his plans. Ayan. Hindi natin masabi kung magagawa nga ba niya talaga ito. Kasi syempre pwedeng magbago yan. Kasi plano lang naman. Lahat ng mga plano ay pwede pong magbago. Ayan ang tungkol kay ZZ. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pag-click na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.